Hello Aries, ito yung reading mo September 22 to 30 pero kahit kailan mo ito mapanood, kahit lumagpas yung mga petsa na yan, timeless reading naman ito. Thanks so much for dropping by. Bago ka man dito or matagal na, don't forget to subscribe, like, follow para sa mga bago rito. Private reading, dumiretso kayo dun sa blue app, purple tin, may check sa kanan, yun lang yung legit. Kayo po ang mag-PM sa akin dun. Kung sa YT channel kayo nanonood, nilalagay ko palagi sa description yung link, mga details sa ibaba. Basahin nyo lang, tap nyo yung link dyan, mapupunta na kayo sa official Blue App page ko. Maraming impostor gumagaya sa akin doon, mga fake. I-add friend kayo, i-message kayo. Pag may ganun, hindi ako. Kasi hindi ko ginagawa yun. Ha? Okay? Kung makaka-relate man kayo, magustuhan nyo itong reading ko, don't forget to leave a like, a comment, and pa-share na rin. Wait muna natin oracle cards mo, Aries. No? Sa mga nagtataka, iniba ko yung mga signs na inuuna ko. Inuna ko muna air, which is Gemini, Libra, Aqua, tapos susunod si fire, Aries, Leo, Sagittarius, no? Followed by water, ihuhuli ko ngayon si earth signs. Kaya kung nag-aabang kayo ng sequence yun, iniba ko lang kasi panireklamo ng iba, lagi daw kulelat si Pisces, ganyan-ganyan. Alam niyo naman yung mga tao walang kasiyahan, laging may pintas, laging may reklamo, kahit libre. Tama ba ako, Aries? Hindi na lang maging happy, maging thankful kasi may libre. Ang gagawin lang naman ay maghintay. Mahirap bang maghintay? Kung yung mga jowa nyo nga na hindi kayo mahal, hinihintay nyo, kayo talaga, wala kayo sa katwiran. So, ayan, ang ganda, meron kang growing. Growing journey, integrity, courage. Tapos tignan pa natin itong mga bilog na cards. So, these are your general energies, by the way, Aries. And then itong following cards na mga bilog is yung mga paparating sa iyo. Ang ganda. So far, you have ear, well, older woman, and an older man. This is a couple na senior. Pwedeng lolo-lola mo, nanay-tatay mo, medyo oldie. Matured. Sige, kung hindi naman old age. Of course, huhugot din tayo ng mga cards for your love reading. Pero this is a general reading. Konting energy lang ng love life yung huhugutin natin dito. Okay? Kasi for some people, hindi naman love life lang ang importante sa buhay. Yung mga iba dito, nabubuhay lang sa love life. Okay? Yung iba hindi interesado. So, general lang tayo. Okay? So, growing, dear. Oh, ganda. You have growing, you have journey, integrity, and courage. Okay, this will be a test of your character, Aries. Itong dalawang cards na ito, nabubulol talaga ako bukod sa nawawalan ako ng boses. Sorry naman. Susubukin talaga ang courage, susukatin yung courage, integrity mo dito sa something na paparating sa iyo. And ang alam ko, ang mga Aries ay strong personality. Hindi kayo basta-basta umaatras. Tama ba? O kahit na you against the world, ganun yung mga Aries. So, I admire that sa inyong mga Aries. So, nakita ko there's something here like a test of your integrity and courage. Ano man itong pagsubok na ito na darating sa iyo. No? Maaaring questionin yung kredibilidad mo, yung pagkatao mo, husgahan ka. O, ma-label ka. Pero hindi ka magpapatinag dyan eh. Ano man itong bagay na to, paninindigan mo. Yung beliefs mo, yung reputasyon mo, ano man itong, you will stand by it kung ano man ito. Could be a relationship, it could be may kinalaman sa sarili mo, reputation mo, sa family ninyo, sa ginagawa mo, sa paniniwala mo, spiritual man yan, hindi. Okay? And ang nakikita ko dito, ikaw ay may enough na courage para dito sa mga pagsubok na to or pagsubok na to kung isa lamang ito. Nakikita ko na hindi basta-basta may extinguish yung flame mo. Yung passion mo, yung, ano ba tawag dito?
ano ba tawag dun? Yung fighting spirit mo. Meron kaninang word na pumasok sa isip ko eh. Oo. Basta, ito yung laban na hindi mo aatrasan. Ito yung laban na hindi mo hahayaan na, alam mo yun, na matalo ka lang ng ganun-ganun lang. Kasi talagang paninindigan mo eh. Kung ano talaga yung pinaniniwalaan mo dito sa subject na ito. Okay, tapos nakikita ko may new journeying ka. Merong door na nagbubukas sa'yo. This is an opportunity or ano chapter sa buhay mo, Aries. In general to, ha. It could be sa career mo. It could be a new relationship. No? Since general reading yan, kunin nyo lang ano tumutugma sa inyo. Kapag hindi nyo naintindihan yung reading, obviously, hindi para sa inyo. Huwag ipilit. Para lang to sa mga nakaka-relate. Kasi meron kang growth, So, nakikita ko is, kung ano mang meron ka ngayon, Aries, asahan mo na may upgrade pa yan, magle-level up pa yan, kasi may growth card ka. Something na pinagtiyagaan mo, itinanim mo, sinimulan mo, may potential na mag-grow. So, parang ito si Ace of Wands. Okay, mag-e-expand at mag-e-expand pa yan eh. O kung ikaw man ito or yung thing na yan na sinimulan mo or sisimulan mo pa lang, kung ito ay sisimulan mo pa lamang. Ang ganda. Pwedeng ito ay growth sa iyong career, pwedeng spiritual growth, personal growth, no? Sa relationship, kasi general reading, ha? Ano yung tumutugma sa inyo. So, ang ganda ng mga cards mo. Ito yung maganda eh. May magbubukas na pinto para sa'yo. So, it could be a new experience for you, ano chapter, ano adventure, or opportunity expansion. Ayan no, meron kang mga madidiscovering bago doon sa likod ng pinto na yon. So, may mga discoveries for you. Handa mo na yung tenga mo kasi merong magandang news na paparating sa'yo, Aries. Ayan. Prepare your ears for this, wonderful na balita na paparating sa'yo. And, by the way, merong wishes come true. Wishes coming true for you. And para, hindi lang to para sa'yo. This is also something related sa pamilya mo. Hindi mo lang ito tagumpay, hindi mo lang ito katuparan, kasiyahan, kung hindi kasama na rin yung pamilya mo dun eh. Or anything na related din sa family mo. Halimbawa, family wish ninyo is, makapagpatayo kayo ng mansion, charot. Or makapagpundar kayo ng successful na business. Examples lang yun. Pero pwedeng hindi material. Halimbawa, wish ninyo ay makapangasawa ng magka-baby na, magka-apo, alam mo yun, makapangasawa ng kapatid mo, alam mo yun, it could be anything as long as wini-wish mo and wini-wish din ng family mo. And ito na nga yung couple, sabi ko nga pwedeng lolo-lola, itong lolo-lola na to, pwedeng literal na lolo-lola mo, pwedeng tito-tita mo, may pagka-senior na kasi nakita mo naman eh, old age na eh, o pwedeng mga magulang mo. So, sabi dito, dealings or relationship with an older man or woman. Couple sila, sa tingin ko. Pero pwede namang hindi couple, pwedeng magkapatid, di ba, magpinsan. Basta ito ay parehong matured na. Kung hindi naman literal na age yung pinag-uusapan dito, ito yung mga tao na, may mga malalalim na wisdom, matured. Sa love life mo naman, you have memories releasing, distracted, lasting. Okay, so it could be a past or an ex energy na kahit sabihin mo na wala na kayo na itong person na to, by the way, pwedeng magkabaliktaran. Energy mo, energy niya yung tinutukoy dito, ha? Depende na lang sa sitwasyon ninyo yan. Isa-isip nyo lang
na hindi nyo ito private reading, iba-iba kayong nanonood dito. So, pwedeng yung tumutugma kay Inday ay hindi tumutugma kay Maria. Kasi kanya-kanya naman tayo ng guhit ng pala, di ba iba? Yun ang ibig ko sabihin. So, kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo. Meron kasi ditong reminiscing or living in the past. Fantasizing about the person kahit na naghiwalay na, matagal nang hindi kayo or matagal nang walang communication or pwedeng yung iba talaga dito, pwedeng wala naman kasi talagang naging relationship. Yung iba kasi ilusyonado, ilusyonada, sorry naman. Pero may mga ganun, no? So, nakikita ko rito, pwede kasi may mga memories kayo nitong person na to, naging jowa mo man yan, hindi, nagkaroon man kayo ng formal relationship or hindi. Nagkaroon man kayo ng formal breakup or hindi. Okay? Kasi nakita ko nagkaroon ng, ewan ko, bigla na lang nag-iba. Pwedeng yung iba naman dito, pwedeng nag-iba na lang kayo ng landas. Minsan nangyayari yun, hindi naman talaga kayo nag-away. Pwedeng hindi lang talaga nag-develop yung connection. Noong una, nagkaroon kayo ng parang spark, attraction sa isa't isa, pag nanasa sa isa't isa. Pero pwede rin namang hindi na-develop. Pero parang, merong something like parang nag-iwan ng mga memories yun and pwedeng yung isa dito sa inyo or hindi ko alam kung pareho kayo dyan ay reminiscing and parang siguro hindi pa rin nakalimutan yung person, naalala pa rin, naiisip-isip pa rin yung mga moments or mga memories na meron kayo dyan. Okay? Kasi parang nakita ko nagkaroon ng pagkakaudlot dito eh, 'di ba? Para kasi sa iba parang mas lalong nakakaano yung ganun na hindi kayo alam mo yun kasi parang walang closure, walang andun yung element ng mystery na what if na nagtuloy kami ganito ganyan. Yun yung more on nafe-feel kong energy. Pero parang ewan ko, it could be na hindi na ipinursu. Kasi nagkaroon ng parang dito moving on, letting go, releasing na. Kahit na hindi pa, alam mo yun, parang connection na hindi na nag-continue na udlot, pero na-feel ninyo yung spark sa isa't isa. Kasi pwedeng naging distracted kayo pare-pareho sa kanya-kanya ninyong buhay, or hindi ko alam kung may kanya-kanya kayong relationship at that time. So, yun lang. No, it could be na bawal din kasi, ayan, pwede kasing bawal kasi baka during that time is pareho kayong taken or pareho kayong married. So, hindi na nga hindi na nag-develop, nag-pursue, nag-continue yung connection. But, nagkaroon kayo ng spark and pwedeng until now, naiisip mo pa rin siya or naiisip ka pa rin niya or namimiss nyo itong person na to or namimiss ka niya. But kinailangan nyo lang i-let go. Kahit sabihin nyo nabitin kayo na udlot. So, yun yung mga napipick up kong energies, no? Okay, hindi ko na banto Aries kasi ako yung nauubusan ng hininga at boses. Bawi na lang ako sa next time. So, meron talagang pagkakaudlot dito with the Ace of Wands. Sa love life mo, meron something na udlot. So, ayan, kung nangyayari pa lang to sa inyo, mangyayari, mauudlot yan for sure. Pero itong Ace of Wands mo, in general to, hindi lang sa love life mo, meron something dito na parang mauudlot for you. Like something na gustong-gusto mo, na excited ka ng simulan, and ewan ko, all of a sudden, pwedeng biglang nagbago yung isip, naudlot, ano man itong project na to or whatever na to na sisimulan mo na dapat. Ewan ko, for some of you, pwedeng parang biglang nawalan ng gana, interest. Pero ito ay also delay. Kaya kung meron kayong mga something na dapat sisimulan nyo, parang ito ay card ng procrastination or delays pagdating dun sa bagay na yun na supposed to be sisimulan na. Okay? Kung sa career man yan, etc. Oo, meron ditong parang nag-back out na.
Nag-backout or magba-backout pa lang kung mangyayari pa lang. Kasi sense ko dito is parang energy ng hindi na mahintay or hindi willing maghintay ng ganong katagal. Or maybe nung una na-excite kasi iniisip niya may potential but eventually parang naisip niya in the long run, kung mag-i-stay ako dito, kung may mapapala ba ako in the end, parang ganun, parang energy nang nagbago yung isip. May some kind of withdrawal like pag-atras, no? Kung ano man yan. It could be a project, it could be an investment, etc. Kung ano man yan na maaring pinag-investan mo nung una ng time ng interest pero biglang nag-shift, nagbago sa love life mo man yan, sa career, sa financial, etc. Okay. With the Seven of Cups reversed, ang dami mong opportunities dito actually. Pero ang dami ring maaaring nagpapakonfuse sa'yo, nagpapagulo ng isip mo. Siguro ang dami mo naiisip na pwede mong gawin, potential, no? Pero hindi ka sure alin dito sa mga to yung dapat mong piliin. No? So dito sa ganitong klaseng situation, makakatulong na mag-meditate ka, mag-pray ka. Para i-guide ka alin dito yung yung daan patungo, yung tamang path for you. Oo. It could be na nahihirapan kang ma-distinguish alin yung genuine dito, legit. Tao man to, situation, connection, o kung ano man tong pinag-uusapan dito, Aries. Okay? So, it's important na mag-pray ka para i-guide ka dun sa tamang path na hindi ka magkamali sa gagawin mong decision pagpili rito. Okay? Oo. Kasi may mga choices ka dyan. Minsan nga, ang hirap-hirap nun, ang daming choices kasi lalo pang gumugulo yung utak natin, di ba? Kaysa yung wala kang choice. Kaya na yung nasa harap mo or dalawa lang. At least mas madali. Pero kaya, ganun buhay sa box of chocolates, hindi mo alam kung ano yung makukuha mo, hindi mo alam ano yung next. Di ba? Ibig sabihin, unpredictable. So, meron ka rin ditong Hierophant reversed. Okay, this is to me, meron kang mga bagay na, ewan ko, may mga bagay that needs unlearning. It could be outdated beliefs, Aries, no longer beneficial for you, no longer working. Okay, na kailangan mo nung baguhin itong sistema na to, pag-iisip na to, mga paniniwala mo na to, yun lang yung nakikita ko. Oo. Andun yung malaking possibility kung i-break mo yung mga limitations, boundaries. Kailangan maging malawak yung kaisipan mo yun doon. Ito, feeling ko related to. It could be na meron kang mga bagong paniniwala na uusbong sa'yo, like wisdom, mga spiritual beliefs, etc. It could be breaking boundaries, na meron kang mga bagay na malalagpasan mo pa sa sarili mo. Andun yung potential for growth talaga Spiritually or hindi man. Sa career mo man yan, sa spiritual mo. Breaking barriers to So, sa tingin ko, meron ditong something na nung una, limited ka lang sa mga ganitong paniniwala mo, yung akala mo ganito lang, pero limitless pala yung potential. Alam mo yun? Basta. It could be something related sa spiritual mo, sa pag-iisip mo, no? Pero meron ka rin talagang mga bagay na i-unlearn mo. Yung mga outdated belief mo, values mo na yan. Okay? Kasi yun na yung mabibreak mo yung barrier, yun na yung may ma-unlock ka na mag-grow ka Okay?
So, sa career mo man yan or sa spiritual mo. So, nabanggit ko na ba yung mga signs? So, pwedeng may mga earth dito, Taurus, Virgo, Capricorn. Specific Hierophant si Taurus yan. Pero pwede rin may fire or water. Mhm. So, yung iba sa inyo dito, feeling niyo hindi pa kayo satisfied with kung anong na-achieve ninyo ngayon. So, nakikita ko dito mas mag-aano pa kayo, mas andun pa rin yung ambition ninyo na hindi kayo titigil hangga't ma-achieve ninyo yung mga gusto ninyo ma-achieve. Kasi, halimbawa, meron ka ng ipon ngayon, pero para sa'yo, hindi ka pa rin kontento rito. Siyempre, di ba? So, nakikita ko lang na mas mag-aano pa kayo, mag-e-effort pa kayo para ma-reach ninyo yung goal ninyo or yung pangarap ninyo. Okay, ito something na related sa sarili mo, sa career mo, sa financial or kabuhayan mo eh. Okay, so nakikita ko mas magwo-work hard pa kayo hanggang ma-achieve ninyo yung certain level na okay, happy na ako rito, kontento na ako, parang ganun. Yun yung nasa-sense ko rito. And for your closing message, you have, excuse me, 7 of Swords, reversed. Okay, this is something na I think meron kang mga bagay na dapat mong ituwid, Aries, yun yung nafe-feel ko. Ano man yung mga naging pagkakamali mo before, mga lesson learned. Speaking ng mga lesson learned, ito yung mga i-unlearn mo, di ba binanggit ko yan. So, dito parang may ganun din. Ano man yung mga pagkukulang mo, yung mga pagkakamali mo na yon, nakikita ko na yan, ito may kinalaman sa mga bagay na dapat ituwid mo. Or yung mga pagkukulang na kailangan mong mapunan. Kung hindi man ito sa sarili mo, sa pamilya mo, loved one mo. Okay? I-redeem mo yung sarili mo. Ito is something na parang i-redeem mo yung reputation mo, yung sarili mo na, mali yung iniisip ninyo. Nagkamali ako before, pero hindi yun yung ending ng story ko. Pwede ko pang baguhin yung buhay ko, pwede ko pang i-correct yung mga pagkakamali ko, pwede pa ako makabangon, makabawi. So, yan yung messages for you, Aries. Sana nagustuhan mo. Kung gusto nyo mag-avail ng private reading ko, dumiretso kayo sa Blue app. Kung sa YT channel ko kayo nanonood, palagi ko nilalagay sa description yung link papunta sa official Blue app page ko. Purple Tin Make, check sa kanan. Yun ang legit, nag-iisa. Maraming fake, impostor na nagpapanggap na ako doon. I-add friend kayo, may message kayo. Pag may ganun, hindi ako yon. Okay. So, yung mga bago dito, maraming salamat for dropping by. Pati rin dun sa mga matatagal na don't forget to subscribe, like, or follow. Take care, babush.